Maganda sa papel ang pagpapakitang tao ng kabutihan at pagiging mapagmatuwid. Pero sa realidad, ang mayayaman at masaganang lipunan lang ang kayang tustusan nito. Halimbawa, kung tanungin mo ang mga tao sa Pakistan o Bangladesh kung dapat mag-donate ang kanilang bansa, alam mo, kapag milyon-milyong dolyar ang inilalaan para sa mga batang nagugutom sa Afrika, sasabihin nila, ano bang ginagawa ninyo? Marami ring batang nagugutom sa bansa namin. Sa tingin ko, wala talaga silang pakialam. Hindi rin nila sasabihin na dapat nating buksan ang ating hangganan sa mas mahihirap na bansa para makapunta rito at mapabuti ang buhay nila. Wala silang pakialam doon. Ang dahilan kung bakit ito epektibo sa mga maunlad na lipunan ay dahil kapag tinanong mo ang isang middle class na Kastila na maayos ang buhay, ayos lahat. Hindi ko sinasabing marangya ang pamumuhay nila, pero ayos lang sila. Hindi sila kasing hirap na mga tao sa ikatlong mundo. Kaya ang kanilang mga makakaliwa o ang kanilang mahabagin na grupo ay naglalabas ng mga ideya tulad ng open borders, hayaan ng mga tao na pumasok. Sinusubukan lang nilang pagandahin ang kanilang buhay. Sila ang mga modernong negosyante ngayon. Nilampasan na nila ang 7 dagat at magulong karagatan. Hayaan silang kumasok. Maraming tao, lalo na sa gitnang uri, ay walang pakialam dahil hindi apektado ang buhay nila. Kaya iniiwasan na lang nila ito. Habang lumilipas ang panahon, ang mga matatayog na ideal ay nagiging status quo. At bilang resulta, ito ang nangyayari. Sabi ng iba, lumampas na tayo masyado. Na sumasalungat tayo sa agos. Pero gusto ko itanong sa inyo, kailan naging radical ang pagkilala sa mga karapatan? Tingnan mo siya. Hindi ba't parang ang ganda at maawain pakinggan? Parang, kailan naging radikal ang pagkilala sa karapatang pantao? Bakit? Yung kawawang lalaki sa Morocco, pumunta lang siya dito para mapabuti ang buhay niya. Bakit? Bakit ka nagiging malupit? Hayaan mo silang pumasok. Kita mo parang... Ang problema, gumana yon. 20 taon na ang nakalipas noong marami pang middle class na tao na hindi pa nakakakita ng dayuhan. May henerasyon na pinalaki sa paniniwalang pare-pareho ang lahat ng kultura at pantay-pantay ang mga tao. Na pare-pareho tayong may pulang dugo at iba pa. Alam mo, sabi nga ng isa sa pinakamatalinong tao sa mundo, si Mike Tyson, lahat ng tao may ideya. Ang sabi niya, plano. Pero dadagdagan ko pa yon. Lahat ng tao ay may mga ideya hanggang sa masuntok sila sa muka. Ganyan din ang nangyayari sa mga tao. Hayaan mong tapusin kita dahil sa sabog ang talumpating ito. Sa totoo lang, literal itong sumabog sa mukha niya pagkalipas ng wala pang 3 buwan. Kailan naging pambihira ang empatya? Ang Espanya ay isang mapagpatuloy na bansa at ito ang aming piniling landas. Dignidad, komunidad, et Kataruman. Kaya yon si Pedro Sanchez. Wala pang 3 buwan na nakalipas. Inawang legal niya ang 250,000 ilegal na migrante sa Espanya. Napaka-radikal noon. Ayon sa kanya at sa mga sumasang-ayon sa kanya, kinikilala natin ang kanilang karapatang pantao dahil tao rin sila. Bakit mo silang tinatawag na illegal? Hayaan mong pumasok ang 250,000 tao. Nandito ka, baka kilala mo sina Rafael Nadal at Carlos Alcaraz. Kasing Espanyol lang sila ng kahit sino pa. Ang ideyang ito ay kumakalat sa buong kanduraning mundo. Masasabi ko na sa kanduraning mundo lang ito at siguro pati na rin sa Japan, sa totoo lang. May mga epekto ito dahil malinaw na hindi nito pinapansin ang malaking problema na nasa harapan natin. Paano naman ang kanilang mga pagpapahalaga? Paano naman ang mga pagpapahalaga ng mga taong dumarating? Kapareho ba ng sa atin ang mga pagpapahalaga nila? Ito ang nangyayari kapag ang mga taong tulad ni Pedro Sanchez, at hindi lang siya, ay naglalabas ng kanilang radikal, peking makataong prinsipyo at pulisya. Tingnan mo, nangyari ito sa siyudad. Nagsasalita siya sa Espanyol, kaya di na kailangan patugtugin ng audio. Sabi niya nasa restaurant siya, napapaligiran ng Moroccan na migrante at lahat ng tao sa loob. Takot silang lumabas dahil di nila alam ang mangyayari. Iyan ang nangyayari kapag sina Pedro Sanchez ay nagsasabing kinikilala lang nila ang karapatang pantao. Anong masama doon? Tigilan ang pagiging racist. Lahat ng mga Kastila ngayon ay tinatawag na racist dahil hindi ko alam kung ilan sa kanila talaga ang nag-isip ng tingnan mo ang mga batang ito. Hindi ko alam kung ilan sa kanila talaga ang nag-isip ng oo, ayos lang yan. Hayaan mo silang pumasok. Mga kaibigan, hindi ako namimintas ng kahit sino. Sa tingin ko, ganito talaga ang likas ng tao. Bayad na ang bayarin ko at ayos lahat. Bakit ko pa guguluhin? Tingnan mo ito. Magkikita tayo sa susunod na linggo. Bakit ko naman guguluhin ang lahat? Bakit ko sasabihin ng isang bagay na magdudulot ng paratan na rasista ako? Habang wala tayong sinasabi, habang hindi tayo nagsasalita, habang tahimik lang tayo, itong mga tiwaling, hindi tiwali, itong mga
Pwede rin silang maging tiwali, pero itong mga politikong may sira, ang ideolohiya na may mataas na mga ideal. Binago nila ang status quo na 15 taon nang umiiral, na noon ay para protektahan ang inyong mga hangganan. Binubura nila yon sa pamamagitan ng bagong ideal na tipong, oy, tao lang tayong lahat. At karamihan sa mga karaniwang tao ay hindi nagsalita tungkol dito. Kaya yan ang nangyayari kapag hindi ka nagsalita. Kapag nakatagpo ka ng kalokohan, mga patakarang mapagbanal-banalan. Tingnan mo pare, may ipapakita pa ako sa'yo. Nagkakawatak-watak ang Espanya. Tingnan mo? Ganito protektahan ni Sanchez ang Europa. Ito ang lahat ng migranteng umalis mula Ceuta. Nandito pa rin sila, sumisigaw ng Allah Akbar at hindi pa umaalis. Hindi pa sila umalis. Ayon kay Pedro Sanchez, umalis na lahat ng migranteng dumating. Pero hindi pa sila umaalis. Kami ni Sanchez para sa inyo. Wala nga deport, yung mga tao lang na gustong umalis ang umalis. Lahat ng gustong manatili dito ay nandito pa rin. At ngayon, ang paglusob. Isipin mo yon. Isipin mo kung doon ka nakatira. Pupunta sa sentro ng Ceuta. Tingnan mo ito. Kaya ito ay pag-uusap sa pagitan ng isang Espanyol na mamamahayag at isang sundalo. At sinabi ng sundalo sa harap ng kamera na sinabihan siyang huwag gumamit ng dahas. Huwag silang itulak, huwag silang ipadeport. Magalang lang na pakiusapan ang mga mananakop na bumalik. Baligtad na ang mundo mga pare. Sobrang baligtad na talaga ang mundo. Isipin mo, naging sobrang walang laban ka na dahil sa ideological mong dogma na literal ka nang sinasalakay ng mga dayuhang kaaway na sumisigaw ng Allah Akbar na mga panawagan ng kalaban sa mga kalsada mo. At hindi pinapayagan ng mga sundalo mo na ipagtanggol ang mga hangganan ng bansa mo. Isipin mo na ito ang katiwalian. Ito ang ideological na katiwalian na kayang mabulok ang utak ng kahit sino. Kaya ako sinabi sa inyo sa simula na nangyayari ito sa buong kanluraning mundo dahil pareho lang ang ideolohiyang ginagamit nila saan man. Nagkukunwari silang nagmamalasakit at maawain sa sangkatauhan. Pero sa totoo lang, mas komplikado ito kaysa sa ipinapakita nila. Dapat mo pa ring tandaan na hinahanap nila ang pinakamainam na paraan para maligtas. At kung may benepisyo sa politika, hayaan mo na. Eh di bakit hindi magpanggap na maawain kung makikinabang sila ng pera? Oh, sige. Bakit hindi gamitin ang kwentong ito? Dahil nakikinabang ako dito. At sa papel, pwede namin sabihin sa mundo na nagiging maawain kami at tama ang ginagawa namin. Ginagamit nila yon laban sa'yo habang sila ay nakikinabang. Sila, ibig kong sabihin, yung mga sumusuporta sa kwentong ito, gaya ng hayaan nating pumasok ang lahat. May mga pressure group sa loob ng kwentong yan na nakikinabang sa kaguluhang ito. Malinaw na may mga taong nagmamayari ng mga hotel sa Inglaterra, sa UK, na nakakakuha ng mga kontrata mula sa gobyerno na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong libra. Kaya tingnan mo ito. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi nila ito sa Australia. Dahil sinusubukan nilang gawin ang parehong bagay dito sa Australia. Kung susurin mo ang mga sinabi ni Angus Taylor, parang gusto nilang ipakita na mas mababa ang halaga ng tao kung hindi galing sa liberal na demokrasya. Oo, parang ganito. Parang ganito. Ano naman Ano to naman ngayon? to ngayon? Antay. Ano naman to? Ano ba to? Tingnan nyo mga pare. Kahit pa si Pedro Sanchez sa Espanya, o si Anthony Albanese o Tony Burke sa Australia, Sila. lahat sila ay sumusunod sa parehong naratibo. Lahat sila ay sumusunod sa parehong mga ideological na pagpapahalaga na palaging magdadala sa'yo sa ganitong katapusan. Yun na yun. Ilang taon na namin binabalaan kayo na kumakalat ito. At ito lang ang pinakamatindi. Na naganap mismo sa harap natin sa Ceuta, Espanya. Dahil biglang pumasok ang 60,000 o 80,000 sa maliit na enclave sa loob lang ng isang araw. Kaya naging balita ito sa buong mundo. Paano naman yung mga taong ito? 200, 300 katao na dumarating araw-araw. Sa tingin ko, mahigit 1,000 o 2,000 tao ang pumapasok sa UK araw-araw. Paano naman sila? Kaya mangyayari rin to sa Australia. Maliban kung mapaalis natin ang mga pasistang dulong kaliwa na ito. Lahat sila ay mga pasistang dulong kaliwa. Wala akong pakialam. Alam ko na dati nilang tinatawag na malayong ka na ng lahat. At sa tingin ko, nagsisimula na rin akong tawagin ng lahat na malayong kaliwa. Ang dahilan kung bakit tinatawag ko silang lahat na malayong kaliwa. Dahil kahit na ikaw ay medyo kaliwa o nasa kaliwa ng sentro, ang mga pulisya ninyo ng walang katapusang habag ay nagdadala sa atin sa ganitong resulta na lalong nagiging malinaw. Ang UK ay parang naglalagablab na yon. Ang Europa ay nasusunog. Ito mga globalista.
Itong mga nagpapalaganap ng habag. Nagsimimula ng mag-away ang mga taong ito. Nakasabon lang ni Ursula von der Leyen si Pedro Sanchez. Sabi ni Pedro Sanchez, hindi, bumalik na silang lahat. Anong ibig mong sabihin na bumalik na silang lahat? Sabi mo, welcome ang lahat. Ikaw ang nagsabi niyan. Anong ibig mong sabihin na bumalik na sila? Ayon sa Korte Suprema ng Espanya, walang pwedeng ipa-deport pabalik. Kaya ito ang sinasabi ng sundalo, huwag mo silang pilitin na bumalik. Sabihin mo lang sa kanila, pakiusap, bumalik kayo. Alam mo naman, hindi ito ang bansa ninyo. Pakiusap, bumalik kayo. Oh, good luck. Good luck sa pagpapaliwanag. Tingnan mo kung anong sabi niya. Nung sinabi ni Elon Musk yon, 3 buwan na ang nakakaraan, nung ginawa niyang legal ang 550,000 illegal na migrante, ito ang sinabi niya. Tingnan mo ang body language at kilos niya. Nalulunod na sila dito. Tingnan mo sila. Para bang sila ang pinakamaawain na mga tao. Noong 1 linggo, ang may-ari ng X, Migrante rin siya mismo. Ang isang Western na migrant ay katulad lang ng isang pastol ng kambing mula sa Morocco. Oo, tama ka. Sa mga ito, mulay, mayroong pangunahing pagkukulang. Hindi nila maintindihan yon dahil para sa kanila, parang, nagiging racist ka ba? Hindi kultura ang basehan ko. Kung may puting migrante na galing Norway papuntang Australia, hindi ito katulad ng isang tao mula Afghanistan. Hindi natin kailangang maging racist. May datos tayo. Tingnan mo, mga tao mula Syria at Iraq, ito ang populasyong nasa edad ng pagtatrabaho na umaasa sa benepisyo ng gobyerno. 55% ng mga Syrian na nasa edad ng paggawa ay umaasa sa benepisyo ng gobyerno sa Australia. 52% ng mga Iraqi, kaya 34% ng mga Lebanese, 33% ng mga Afghan, 28% ng mga Turk, umaasa sila sa benepisyo ng gobyerno. Ano ang napala natin sa pagdadala ng mga taong ito sa Australia? Anong klaseng pagpapayaman sa lipunan ang naidudulot nila sa Australia? Sa kabilang banda, tingnan mo ang Germany. Kapag lumipat ang Aleman sa Australia, 11% lang sa kanila, ibig sabihin 89% sa kanila ay nag-aambag sa ating ekonomiya. Kung galing sila sa UK, ako, at sinasabi ko sa iyo, hindi sila mga Mohammed at Abdul mula Bradford o Whitechapel, okay? Sila ay mga Tom at Matthews, alam mo? Mga typical na Briton dahil sila ang umaalis. Ang mga puting Briton ay umaalis sa UK. Tingnan mo ang mga taga New Zealand, ang pinakamalapit nating kapitbahay. Dati, rasista ang mga Aussie sa mga Kiwi. Tinatawag silang tagapagtalik ng kambing. O hindi, ng tupa. Ibang mga tagapagtalik ng kambing. Pero tingnan mo, sobrang sipag nila. 70% ng Kiwi na lumilipat sa Australia ay nagtatrabaho. Hindi umaasa sa benepisyo ng gobyerno. Kaya narito si Pedro Sanchez na nagsabi, si Elon Musk ay migrante din, pero sinasabi niya na huwag magdala ng ganitong migrante. Tingnan mo ang Canary Island. Lumabas ang mga Kastila at nakipaglaban sa kanila. Mga pare, tingnan ninyo. Inilabas na ang mga baseball bat. Ito na to mga pare. Pinagwawatak-watak nila ang ating mga lipunan. Tingnan nyo yan. Ayan, lumalabas na sila. Hahabulin nila ang mga migranteng yon. Puprotektahan nila ang kanilang lugar. Parang, paano mo magagawa yon kung may anak kang babae, kung may anak ka sa loob, kung may mahal ka sa buhay, ang mga babae mo, ang nanay mo, ang kapatid mong babae, ang asawa mo, paano ka hindi kikilos? Itong mga tanga na tulad ni Pedro Sanchez, o ulit, nabubuhay sila sa sarili nilang ivory towers mga pare. Wala silang pakialam. Pasensya na, pero hindi ko matanggap na awa lang ito. Inaresto ang kapatid ni Pedro Sanchez sa korupsyon, at ang asawa niya ay inakusahan din ng korupsyon. Ang buong pamilya ay korap. Nakakagulat, di ba? Lahat ng sosyalista ay multimilyonaryo. ginamit mo ang personal niyang account para palakasin ang impormasyon ito tungkol sa pasyang soberano ng aking gobyerno. Ang regularisasyon ng 500,000 migrante na nagtatrabaho at nag-ambag sa tagumpay ng ating bansa. Ito ang ambag nila. Hindi naman sila pwedeng magsinungaling, di ba? Hindi na talaga nila magagawa. Hindi na nila tayo kayang lokohin pa. Dahil tingnan mo ito. Ito ang Ciudad de España, mga kaibigan. Sila ay nag-aambag at nagpapayaman sa lipunang Espanyol. Tingnan mo sila. Ito ang sinasabi ng taong ito. Tingnan mo yan. Tingnan mo ang mukha na yan. Mga pare, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Sinusubukan lang namin gawin ng tama. Magkaroon ka ng puso. Itong mga tao, sila ay mga tao rin. Sila ay mga tao. Anong ginagawa mo? Bakit ka ganyan? Bakit ka ganyan ka racist? Ano kung gawin nila to? Hayaan mo silang gawin yon. Sige, umalis ka na. Pero may nagsabing ang buhay natin ay resulta ng mga pinili natin. Sa totoo lang, Luther,
Ang karakter mula Mission Impossible ang nagsabi nito sa huling pelikula kung saan siya namatay. Na isang magandang punto. Ang buhay natin ay kabuuan ng ating mga pinili. At ito ang mga piniling gawin ng mga kaliwang politiko. At ito ang mga naging bunga. Kaya magbabayad sila ng malaking halaga para dito na ang mga tao ay lilipat sa kanan at may iba pang ibubunga ito. Ganyan na talaga ang takbo ng sangkatauhan. Sige, ganyan na talaga yon noon pa man. Nagiging interesante ito. Sinasabi ko na baka makaiwas tayo sa problema dito sa Australia at baka pati sa iba pang malalayong bansang tulad ng Canada. Masyadong malaki ang Amerika. Pero may mangyayari talaga sa Europa. Sige. Sinasabi ko na baka sa UK unang may mangyari. Hindi ko alam. Siguro bias ko lang yon kasi madalas akong tumutok sa UK. Pero guys, uminit na rin ang sitwasyon sa France at Germany. At ang Spain ang nangunguna sa listahan bilang pangunahing kandidato kung saan maaring unang may mangyari. Kaya napaka-interesante ng mga susunod na panahon.